Nagalit ang NBI Director Jimmy Santiago sa fake news na ipinakalat ng isang vlogger or tungkol sa OFW. Mangyari po kasi yung kanyang statement pinutol-putol at pinalabas niya na lahat ng OFW ay kanyang huhulihin. Hindi naman po totoo, hindi ganoon ang ibig sabihin. Pakinggan po ninyo itong report na ito ng PTV4 kung saan ako'y konektado rin dyan at nagpo-programa tayo dito. Ito ho yung laban sa fake news. Namin sila. Mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad with file case, hindi na sila makakauwi dito. Gumagalat ang video na ito online na makikita si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago at may caption na, "Bagong pananakot sa mga OFW. Bakit? Sa'yo ba ang Pilipinas?" Ang video, pinaniwalaan ng napakaraming netizen at dinagdag pa ng mga komento. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Pero ayon mismo sa NBI, fake news ito dahil ang video ay isang splice video o cut video mula sa isang press con na kasama si Director Santiago. Dahil ang totoong pahayag ni Santiago ay patungkol sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news pero pinutol ng nag-post. Dahil dito, nagsampa ng kaso ng NBI sa Cebu Provincial Prosecutor Office laban sa nag-post nito online na nagngangalang Mary Civil Yamato mula sa Cebu. Pero ayon sa Bureau of Immigration, kasalukuyang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang nirereklamo. Binago niya yung video, magaling pagkagawa eh. Binago niya yung flash video yung ginamit niya. Nagbago yung pananalita ng director namin. Iniba niya yung content ng interview. Paglabag sa Article 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterance at paglabag sa Article 142 o inciting to sedition ang kasong isinampa ng NBI laban kay Mary Civil Yamato. Iyan po yung sinasabi natin. Marami pong gumagawa ng ganyan. Pinipake yung mga statement o kung hindi man pinipik yung statement, pinuputol-putol nila yung laman ng press conference ng isang opisyal para lang sirain. Ang sinasabi ni Director Santiago, kasi napanood ko yung press conference na yan, warning siya, nagwa-warning sa mga fake news, sa gumagawa ng fake news, na pagka kayo gumawa ng fake news, kakasuhan kayo at pwede kayong maaresto sa inyong pagbabalik sa Pilipinas. Yung gagawa ng fake news. Abay, pinalabas po ng vlogger, lahat ng OFW huhulihin pag dumating. O, di ba nakita nyo ang layo-layo nun? Talagang pinake yung istorya. Dinugtungan ng mali na hindi naman sinabi ni Director Santiago. Si Director Santiago dating pulis. Abogado yan. Naging judge. Ngayon Director ng NBI. Alam niya ang batas. Alam niya yung bawal at hindi. Tapos pinake ng isang OFW nakabase pala sa abroad. O, mananagot ka ngayon. May inciting to sedition at saka libel. O, paano ngayon yan? Pag umuwi ka rito, talagang hulihin ka dahil may kaso ka. O di kayong gumagawa ng kalokohan, siguro DDS yan. Siguro Duterte supporters yan. Kasi kung hindi yan Duterte supporters, hindi yan gagawa ng ganyan. At pasintabi na hindi ko nilalahat. Ang gumagawa ng mga fake news at gumagawa ng ganyang klaseng paninira, tinutwist ang balita, binabago ang balita, binabaliktad ang mga statement para sirain ang gobyernong ito sa mga Pilipino dito at sa abroad, yang grupong yan. Yang OFW niya nasa sa Middle East, yan ang problema nyo ngayon. Pag uwi mo ng Pilipinas, meron kang kaso. At sa oras na umuwi ka, ikaw talaga ang aarestuhin. Pero hindi lahat ng OFW aarestuhin. Kung matino yung OFW, hindi gumagawa ng fake news, hindi walang problema yan. Pero ang pinapalabas mo, nilalahat mo, di ba isang panlilinlang, pambubudol, pagsisinungaling, para lang sirain ang imahe ng Pilipinas sa international community. Para sirain lang ang imahe ng NBI Director at ng NBI mismo. Kaya ayan ang nangyari. Doon ipinailang kaso sa Cebu. Okay? NBI Cebu ang nagpile ng kaso dahil kanilang minali ang statement ng Director National, Director ng NBI na si Director Santiago. Ay ingat po kayo. Huwag kasi kayong pabara-bara. Akala nyo nakapagsalita kayo sa social media, sikat na kayo at kumita na kayo. Yung responsibility and accountability, lagi kong sinasabi yan. Nasa gobyerno ka o wala sa gobyerno, meron kang accountability. Pag lumabag kayo sa batas at nakasira sa reputasyon ng Estado, reputasyon ng government official katulad niyan, Director ng NBI,
pinipake nyo, binabago nyo, o kaya nagalit at may mga nag-react na OFW na hindi rin alam ang istorya, o di ba? Sipin mo, ang pinalabas nyo, lahat ng OFW na darating, huhulihin. Bakit? Hindi naman totoo. Ang sinasabi ng direktor, ang huhulihin lang nila ay yung gumagawa ng fake news. Yung may kaso. Dahil ng gugulo, dahil fake news. Hindi lahat. Hindi lahat. Ayan, ha? So, ingat-ingat po kayo. Delikado yung mga pinaggagawa. Okay, any reaction, comments sa isyong ito. Samantala, iba nating mga balita. Nako, eto na. Talagang lutang na ang mga kandidatong kinukuha ng kampo ni Duterte para maging kakampi. Para nga dyan sa issue ng impeachment na gagawin sa next Congress. Kasi si Pacquiao, Tolentino, Amy Marcos at Villar ang ini-endorso ng kampo ni Sara at ni Robin Padilla. Nakalimutan yung kailang kandidato. So ang layunin nga po nitong ni Sara Duterte at ng kanyang kaalyado ay makakuha siya ng sapat na bilang ng mga senador na magtatanggol sa kanya, ididepensa siya dyan sa impeachment trial. So hindi pinag-uusapan ang ebidensya, testigo at dokumento. Gusto nila acquittal. Gusto nila makawala si Sara kasi napakabigat po ng article of impeachment. Kaya ngayon, na mag-i-eleksyon, ingat tayo dito sa mga politikong nasa alyansa ni Pangulong Marcos pero tumatawid sa bakod ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Nagpapagamit sila o ginagamit sila. Huwag nating iboto yung mga walang prinsipyo na mamangka sa maraming ilog ng mga kandidato. Okay? Any reaction, comment, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, ito. Naku, talagang matindi itong si Claire Castro, Undersecretary ng Presidential Communication Office. Tinukoy talaga niya na si Cynthia Villar, Senador Villar, ang siya daw pumipigil para hindi daw maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority para maibaba ang presyo ng bigas. Siya daw ang tumututol na i-repeal o baguhin ang Rice Tarification Law. Kasi itong si Senador Villar pala ang siyang gumawa ng Rice Tarification Law na nawala ang kapangyarihan ng NFA at lumala at naging masarap ang buhay ng mga nag-i-import ng rice. Kaya daw tumaas ang rice ay dahil sa maraming importation sa ilalim ng Rice Tarification Law. Nawala yung kapangyarihan ng National Food Authority. Ngayon, pinag-uusapan ito bakit ganyan. Ang paniniwala ni Jose Castro ay dahil tinututulan at ayaw ni Cynthia Villar baguhin ang kanyang batas na Rice Tarification Law. Ang tapang ni Castro talaga. Malalakas yung mga Villar. Mayaman ang mga Villar at ma-influence ang politiko dahil politiko yung mga yan. Pero hindi kinatatakutan ng Malacanang opisyal na si Jose Castro. Abay, ibang klase. At tama yan. Controversial ang ratification law. Ang Rice Tarification Law. Na hindi mabago kasi hinaharang talaga noon pa na itong kampo ni Villar at ni Cynthia Villar. Ganon ang sitwasyon. Please react, comment, subscribe kung hindi pa dito sa ating mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.